Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang umaga po sa atin pong mga kababayan sa bansang Pilipinas at sa lahat ng kapatiran at sa lahat ng mananampalataya. Nais ko po kayong batiin ng magandang araw sa inyong lahat ngayon at magandang umaga sa lahat ng nasa Jordan. Sa umagang ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon na mababasa sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 30. Ito pong subtitle niya, hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Verse 16, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nung araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito sa kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsasalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo na walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias na hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man lang sa kanila. Sinaaman pang taga-Serya ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga taga-sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa talaktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin is job description. Si Jesus po, bago siya nagkaroon ng tinatawag na pangangaral ng malawakan sa bansang Israel, ay siya po ay nagkaroon muna o binasa niya muna sa sinagoga ang tinatawag na job description niya. Napakaganda po ng job description na binanggit ni Jesus Christ. Muli ko pong basahin, sinabi niya doon sa verse 18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kung atin pong babasahin dito, nakikita po natin yung napakagandang job description at isinakatuparan po ng ating Panginoon ito, na napangaral nga po ang salita ng Panginoon maging sa mga dukha. Wala pong pinipili ang salita ng Diyos. Ipinahayag niya. Ang job description niya po, sinabi niya na ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. At sinabi niya pa doon na ang mga bihag ay lalaya na. Dahil po maraming mga taong nabihag po ng demonyo. Nakatali sila, kaya nga po ang iba hindi makapalakpak sa pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Nakatali ang mga kamay. Hindi makalundag, hindi makatalon sa pagpupuri sa Diyos. Bakit? Nakatali ang mga paa dahil sa kasalanan.
Pero ang sinabi ng Biblia na si Jesus Christ ay pumarito upang palayain yung mga nabibihag, upang ang mga bulag ay makakakita. Upo, nagkakaroon po ng physically, no? Physically, may mga bulag talagang nakakita. Literally po, nangyari po talaga siya. Maging sa spiritual aspect po, marami pong nabubulagan ang nakakakita when Jesus proclaimed the gospel. Nais ko pong iparating na ang job description ni Jesus Christ ay hindi lang po hanggang sa bansang Israel. Ito rin po ay para sa atin. Pero marami pong taong hindi nakakatanggap o hindi po tinanggap ang salitang ito dahil sa kanila pong palagay ay hindi naaakma doon sa meron sila, sa presente nilang kinalalagyan. Kasi minsan kasi ganito, pag ang tao sarado ng kaisipan, pag ang tao wala nang tinatawag na room for improvement, hindi na po yan tatanggap ng bagong kawikaan, hindi na po yan tatanggap ng bagong kaalaman. No? Sabi nga ng isang, ang tawag nito, old philosophy, sinabi nila na, you cannot teach an old dog a new tricks. Hindi mo daw pwedeng turuan ng bagong tricks ang mga matatandang aso. Probably he's right. Because they don't have room for improvement. But we are not aso, hindi tayo mga hayop, mga kapatid. Tao tayo that we can open our room for improvement if we will just open our door and we will just listen to the job description given by God. Katulad ng nangyari dito sa Israelites, hindi nila tinanggap ang mga salita ni Jesus Christ. Bagkus nagalit patuloy sila sa Kanya at muntikan na siyang ihulog sa burol. Isipin nyo yan, yung grabing close-mindedness ng tao. No? But Jesus happily declared to them the job description that He has. But no one believes. My question is, will you believe that this job description of Jesus Christ is still for you today? If you believe that God still healed the broken heart, if you believe that God still released, those who are oppressed, if you still believe that the good news will still be preached to the poor, if you still believe that the blind can see, I want to tell you that you will have an answer for your prayer. You can still have if you will just believe. Trust in the Lord Jesus Christ. Ipaparating ko po sa inyo that there is an answer to this word of God. There is a word na ipinarating ang Diyos sa atin, pinaalam sa atin na ito siya. But the question is, will we believe Him? Tanggapin ba natin yung job description niya? Paniniwalaan ba natin yung kaya niyang gawin sa buhay natin? Katulad ng ginawa ng Israelites, sila ay tinanggi nila, baka ganun din ang ating gagawin. But God is telling us today, if you will just only believe me, I will do great and mighty things. Ito po ang nais kong punto iparating. Kung tayo po'y naniniwala sa job description ni Jesus Christ, mangyayari po ito sa buhay natin. Ngayon, kung meron po tayong problemang dinadaanan, mga pagsubok na sa palagay mo hindi mo makakayanan, ang sinabi ng Biblia, dumating si Jesus Christ dito upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil. If you are oppressed, if you are now discouraged, may promise ang Lord that He can set you free from that. Nabibigyan ka niya ng kaluwagan. Kung ikaw po ngayon ay pakiramdam mo parang nakatali ang iyong mga kamay at mga paa, hindi ko po alam kung anong tali meron ka. Maaring tali sa kasalanan, or tali sa utang, sa pera, o tali sa mga problema. Ang sabi ng Biblia, ikaw'y palalayain ng ating Panginoon. That is part of His job description, and it never change. Ang kingdom po ng Panginoon ay malawak po para sa atin. Tayo po lang ang siyang naging susi. Nasa atin po kung paano tayo lalapit sa Kanya. Para ang susi nasa atin pa rin eh. Hindi sa Panginoon kasi binigay niya na sa atin. All we have to do is just to come and believe on these promises. Don't just ignore this message. Huwag mo lang basta ignore ang message. Don't just simply ignore the job description of Jesus Christ. And He said, to preach the acceptable year of the Lord, this is the year of the Lord. This is the year of the Lord's favor para sa buhay mo. Ito po si Pastor OG na muling magpapaalala sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.
God bless po at magandang araw once again.